Naku, sa tingin mo ba, pag pinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Sinungaling yung mga pamilya na sinungaling yan. Lahat ng nasa Quadcom, yung lahat, nasa good governance, pamilya ng sinungaling yan. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Yung ginagawa. Sorry, uy, pasensya na. Kasabi ka, Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa UVP. Hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano may inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? So pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta, punerarya, porlon. Ang kinahangilan nato, ginhi. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. O may meron kayong message sa taong bayan. Well, hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan yung bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Okay na. Sa totoo lang. And personal knowledge ko yan. See, I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang papupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, kung sino pa man yan dyan, gusto humabol sa akin. God me to hell. Go ahead. Tingnan nyo. Yan po. At ngayon, mga kababayan, ay atin po makakasama. Walang iba kundi ang ating butihing kaibigan, international human rights lawyer na si Attorney Valera. Magandang gabi po dyan. Magandang umaga po dito, Attorney. At, magandang umaga po sa inyo, Franco. Alam mo, sinusundan ko at monitor. Pasensya ka na. Nasa in front ako ng train station dito sa Washington, D.C. But of course, minomonitor ko yung mga kagimbal-gimbal na nangyayari ngayon kay Attorney Zuleika Lopez at lalong-lalo na sa ating Vice Presidente, no? Na ito, hindi na ito biro dahil mapanganib ang nangyayari ngayon sa sambayan ng Pilipino at nanganganib ang buhay ni Attorney Zuleika Lopez at ng ating Vice Presidente si Sara Duterte. yes, Attorney, sa nakita po natin ngayon, videos, yung mga footages earlier, yung ginagawa ng kapulisan, yung paglabag, yung tila pambabastos at lahat-lahat na po na ginagawa nila, including ang pagpapakontempt. Ano po ang inyong nakikita sa kasalukuyang kaganapan ngayon, Attorney? Alam mo, unang-una, no, walang karapatan na magdeklara or i-cite in contempt ang isang dating opisyal ng pamahalaan or opisyal ng pamahalaan na sumasagot naman. At kung hindi mo nagustuhan yung sagot, hindi yan batayan para i-declare siya or i-cite siya for contempt, no? Kasi alam mo, nagtataka ako tayo lang yung bansang yan na kahit dito sa Estados Unidos, no? Since 1934, hindi yan ginagamit yung citing persons for contempt, no? Since 1934. Kasi based on a modernizing democratic process, alam mo, Franco,
pasin na yan eh. Ang dulugan dapat yan ay sa hukuman. Ngayon, ang nangyayari ay tinatrato nila si Atty. Lopez na parang isang akusado, isang kriminal. No? In fact, may attempt na ilagay siya sa correctional facility. And then yung ginawa nilang pagdetina sa kanya sa loob ng Kongreso ay walang legal basis, walang political basis, at walang moral basis, no? Dahil ito ay panggigipit at pang-aabuso ng kapangyarihan ng Kongreso. Kaya nga katulad ng ating mga napag-uusapan nung nakaraan, ang Quad Committee ay hindi sinusunod yung pinakakonsepto ng aid of legislation. Kaya tinawag ko nga yung Quad na yan ay forum ng mga uhaw sa ambisyon at demolisyon. At iyan ang ginagawa nila, no? Na specifically targeting dating Pangulong Duterte at ngayon si VP Sara at saka yung kanyang mga opisyales, no? So ang panawagan natin dito sa Kongreso, lalong-lalo na yung alyado ng mamamayang Pilipino, tumayo po kayo, manindigan po kayo para sa sambayanang Pilipino. Ito po ay laban natin dahil ito ay malaking panglabag sa karapatang pantao at ito po ay sinisira ang esensya ng demokrasya at lumalabas po ito, napakapanganib po na ito, hindi lamang po sa buhay ni Vice President VP Sara at saka ni Atty. Lopez, kundi mapanganib po ito sa demokrasya. Sana po ay magkaisa tayo, mag-form po tayo ng human barricade, no? Sa Kongreso kung sakaling ito ay magtuloy-tuloy or kung nasaan man si Pangulong VP Sara Duterte at si Atty. Lopez upang sila ay mabigyan ng proteksyon. Karapatan po natin yan. Panawagan din sa mga militar, wala po kayong obligasyon na sumunod sa isang unlawful order ng kung sino man ang nag-uutos ng ginagawa ninyo. Kasi halos ang ginagawa ninyo ay labag sa saligang batas at denial ng due process ng isa sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Sana po ay respetuhin natin si VP Sara Duterte, respetuhin natin ang proseso at respetuhin po natin ang ating saligang batas. Ang masaklap ngayon, attorney, is tila wala silang nire-respeto ang iilan sa kapulisan din natin, especially yung ginawa nila kay Vice President Sara, na balak pang saraduhan ng pintuan na nandun siya. At nakikita naman natin yung iilang pattern na nangyari sa KOJC is parang nangyayari din ngayon dyan. Bakit sa saraduhan? At sana ipakulong yung pulis na yan. Ngayon nga po, Oo, alam mo, napakagandang observation yan, no? Makikita natin yung Walang respeto sa ating Vice President at sana maging maayos yan at mabigyan ng parusa. pastangan, no? Sa karapatang pantao at yan ay nakita natin sa KOJC compound nang pinasok nila yan para i-serve lang ang isang warrant of arrest kay Pastor Kibuloy, pero may mga namatay, maraming napinsala, no? Na kung tutusin ay hindi lang sila nag-overreact, kundi violate nila yung fundamental religious freedom ng KOJC. Ito inuulit na naman nila. Parehong pattern, systematic pattern ng ginagawa nila, abuse of human rights at yung sinatawag natin na paggamit ng labis na kapangyarihan nila upang ipakita itong kanilang otoridad na halos makikita natin ito ay considered yung bullying, no? Legislative bullying ng Kongreso, lalo na yung committee ng Quad, no? And then at the same time, itong matingkad na pang-abuso na ginagawa nila ay dapat na pong itigil yan dahil hindi nyo po sinusunod ang saligang batas na ang ginagawa ninyong investigation ay dapat in aid of legislation. Hindi yan para mag-oppress at i-violate ang karapatan ng sambayanang Pilipino at karapatan ng ating mamamayan. Lalo na si VP Sara Duterte at si Atty. Lopez na tumatayo ngayon bilang simbolo ng tunay na kalayaan at karapatan ng pantao sa ating bansa.
Yes, attorney. At ano po yung tingin niyong dahilan kung bakit ginawa ito kay Attorney Zulaika? Kung bakit nila pinilit? Kasi kung ating titignan yung naganap na hearing is napakababaw, walang solid ground para i-contempt kasi si Attorney Zulaika na talaga namang pinilit at sinang-ayunan niya ni Chua. Ano po yung tingin niyo dito na skema na ginagawa nila para kay Vice President Sara Duterte? Or ano yung gusto nilang ipakita sa taong bayan? Attorney. Well, unang-una, ang mas malalim na layunin nila rito ay talagang labagin yung karapatan ni VP Sara Duterte at lalo siyang pahinain, no? Sa usaping politika. At makikita naman natin na walang nilabag si Atty. Lopez sa kanyang pagsagot. Hindi nangangahulugan na komot ayaw mo yung sinagot niya ay isasite mo siya for contempt at abusuhin niyo yung kapangyarihan na kung saan ay nagpo-political ego tripping kayo na dahil hindi kayo sang-ayon sa mga sinasagot ng inyong resource persons ay binaviolate nyo without due process yung kanilang karapatan. So pero ano yung tunay na layunin dito? Again, itong pagporma ng Quad Committee magmula ng inception ng Agosto hanggang sa ngayon, wala po yung koneksyon at kinalaman sa aid of legislation. Ito po ay malinaw na pinorma at itarget specifically at politically si PRRD at sirain ang political base ni Sara Duterte para matiyak nila na mapipilay siya comes 2028 presidential election. So, itong layunin na ito ay napakaliwanag po na yung personal na ambisyon at interest ng mga politiko na kung saan ay ayaw nilang muling mamayagpag ang tunay na katapangan ng isang liderato na may lakas loob, may determinasyon upang magtulak at magsulong ng tunay na pagbabago sa Pilipinas. Nagkataon na hanggang ngayon ay mataas ang respeto ni dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na ngayon si Vice President VP Sara Duterte, no? Yes. Itong ginagawa nila na pang-aabuso ay natitiyak po, no? Na lalawak ito at mag-iingay ang sambayan ng Pilipino at ito na ang simula ng katapusan ng Marcos administration. Yes. You think, attorney, is there anything that the security sector could at least lessen this so much abuse that are happening, which is the security sector are the instruments that are very, what do you call this? Kumbaga, hindi na mailarawan yung ginagawa nilang sobra-sobrang pang-aabuso. Hindi po ba pwedeng gumawa ng hakbang din mismo? Some from our security sector para kung anong tanggapan man ito para at least maagapan yung paglala na nangyayari ngayon, especially the fact that it is the Vice President that are being abused right now. Yeah, tama yun, no? Kaya nga ito napakahalaga, no? Yung panawagan natin, hindi lang sa ating military institution, kung hindi sa pambansang kapulisan, na sana po ay dahil ang involved dito sa political oppression na ito ay ang ating Vice Presidenteng si VP Sara Duterte, ay meron din po kayong tungkulin at obligasyon na malinaw na walang nilalabag na batas, malinaw na walang tinatawag nating ginagawang masama ang Vice Presidente at Atty. Zulaika Lopez dito sa committee ito at sa Kongreso, ay sana po ay tuparin ninyo ang tungkulin na bigyan siya ng proteksyon. Ang panawagan natin, sana po ay magkaroon kayo ng sariling pag-iisip. Wala po kayong obligasyon na sumunod sa isang illegal order. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan natin dito ay pagbibigay ng proteksyon sa ating Vice Presidente si Sara Duterte. At ito
ay nangangahulugan na ang mandato ng ating kapulisan, ng ating militar ay i-secure ang sambayanang Pilipino at matigil ang mga ganitong klaseng pang-aabuso ng kapangyarihan sa ating bansa. Yes, mabigyan ko lang din po kayo ng konting detalye, attorney, is padagsa ng padagsa rin po, dumarami rin po yung kapulisan dyan, at nandyan rin po si Tore na ngayon ay sa CIDG po siya, at nariyan po, yung ano pong masasabi niyo dito na hindi lang po kapulisan, iba't ibang agency rin po mula sa ating security ang nariyan, at yung bagay na iisang tao lamang at hindi naman akusado. Ikinontempt lang, pero yung pagdagsa na tila akala mo drug lord, akala mo talagang kriminal, ilang trato. Pinatayan pa ng kuryente. Yes, go ahead, attorney. Tama yan, Franco, no? Ang aking panawagan sa kapulisan at yung mga iba't ibang sangay ng security ng ating bansa ay sana po ay mag-isip kayong mabuti. Sana po ay tignan ninyo ang lahat ng sirkumstansya sa kapaligiran at anong nangyayari sa ating bansa. Ito po ay abuso ng kapangyarihan ng Kongreso na dapat pong maitigil na ito dahil kahit na ano ang mangyayari dito, at the end of the day, ang masasakripisyo po rito ay ang sambayanang Pilipino at the entire Filipino nation. Ito pong political oppression na ito ay kagagawan po ito ng administration ni Marcos. Hindi po mangyayari ito kung walang utos at walang basbas ang presidente at si Speaker Romualdez, no? Kaya itong ginagawa nila ay bukod doon sa ating mga security, na nawagan ako sa mga senators, sa mga congressman, isipin niyo naman po ang tunay na tungkulin ninyo at obligasyon sa sambayanang Pilipino. Ang involved po rito ay pangalawang Pangulo ng ating bansa, si VP Sara Duterte, na wala pong nilabag na batas at lahat ng ginagawa niya ay sang-ayon sa saligang batas. Pero ngayon ay nabibinbin tayo sa isang malaking panganib na kung saan nakataya po ang buhay ng demokrasya sa ating bansa. Kaya uulitin ko lang yung panawagan natin. Sa seguridad, yung mga security groups na nandyan na nakapaligid, sana po ay magbulay-bulay kayo at isipin ninyo, uulitin ko lang, wala po kayong obligasyon na sumunod sa isang illegal order. Lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay pagpapahalaga, seguridad at proteksyon ng karapatang pantao ng ating mga mamamayan. Yes, attorney, si Jade Calabrosa po para sa karagdagang katanungan. Attorney, magandang umaga po. Dito ba sa ginawa ni VP Sara, lalo na yung pagbisita niya, yung pagstay niya doon sa batasan, legal ho ba para po bilang isang abogado? Oo, walang violation yan, no? Yung pagpunta niya diyan, alam mo siya ay opisyal ng ating pamahalaan. And then pangalawa, tandaan natin na ang halls of Congress ay open yan. In fact, may consent si Congressman Duterte. Dapat isipin na hindi siya pumunta dyan para manggulo, kung hindi matiyak na merong karapat-dapat na proteksyon si Atty. Lopez at makiisa, no? Dahil ang tinatayo ngayon ni Atty. Lopez ay nagiging simbolo siya ng ating mga karapatan. Nagiging simbolo siya na sana ay mapahayag ang damdamin ng sambayanang Pilipino, at ito ay maliwanag. Yung kanyang pagsipos dyan ay pagtutol mismo sa esensya ng Quad Committee na ito ay hindi nakakatulong sa aid of legislation at katunayan ay instrumento siya ng isang political oppression na subject to political manipulation, na makikita natin ng eskema ay napakalinaw, no? Targeted si VP Sara Duterte upang siya ay pilayin comes presidential elections of 2028. So, doon sa iyong tanong, legal ba yung pagpasok niya at pagpunta niya sa Kongreso?
Opo, dahil iyan ay isang simbolo ng pagpapahayag niya freely bilang Vice President na ipakita sa sambayanang Pilipino na siya ay tatayo sa lahat ng Tama yan, karapatan ng tama yan. mamamayang Pilipino, Dapat tatayo lalo talaga na po ang ang pinag-uusapan natin ay abuso sa kapangyarihan ng mga kongreso at mga congressman at senators na hindi nakikita ang nangyayari sa ating bansa. So sana po ay makiisa. Again, nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino, sa ating mga mamamayan na tayo po ay magbuklod-buklod dito. Bigyan po talaga natin ng tunay na proteksyon ang ating Vice President Sara Duterte, si Atty. Lopez at lahat ng mga opisyales na ngayon ay iniipit dahil lamang sa tinatawag nilang investigation in aid of legislation na inuulit ko, itong quad na ito ay isang quorum ng mga uhaw sa ambisyon at demolisyon na hindi po nakakatulong sa pangunahing suliranin ng ating bansa. In fact, they're wagging, yung tinatawag nating wagging the dog, no? Yung umiiwas sa tunay na problema ng ating bansa, no? Instead na tukuyin ang pangunahing suliranin ng bansa ng pagkain, kahirapan, trabaho, ay nauubos ang taxpayers' resources at ang kaban ng bayan dito sa mga walang saysay na investigasyon na ginagawa nila, na itong 19th Congress, yan na yung pinakamababang low priority congressional agenda in terms of laws passed, no, sa Kongreso. At uulitin ko, itong pag-exercise ng contempt power na ito, alam mo, kahit na sa isang modernong demokrasya sa Estados Unidos, makikita natin ginagawa yung pagdetina ng Sergeant at Arms 1934, ilang dekada na yan na hindi ginagawa kasi hindi na po yan nararapat dahil meron po tayong separation or principle of separation of powers. Yung mga ganyang bagay na inherent contempt, pag-issue ng warrant of arrest, civil contempt, hindi po yan trabaho ng legislature. Trabaho po yan ng hukuman. Opo, dahil nga nasa loob mismo sila ng compound o ng batasan, may mga rules itong Kamara doon sa loob. At sabi, itong si VP Sara ay nag-overstay daw doon sa loob mismo ng Kamara. Kaya nga, naitanong ng ilan sa ating mga kababayan kung may nilabag ba ang ating Vice Presidente? Well, nag-overstay, may consent ang isang congressman, si Congressman Duterte. And then pangalawa, you are not talking to a simple citizen. Isang ordinary citizen. Vice Presidente po yan. At karapatan niyo po yan na bahagi ng mandato niya na pumunta sa Kongreso kung kailan niya gusto at hindi naman siya nagiging sagabal sa functions ng legislatura. At katunayan niyan ay tandaan natin na 32 million Filipinos voted for Vice President Sara Duterte. Ano ba naman yung courtesy na ibigay sa kanya? Kahit na 3 or 1 linggo siya dyan sa loob ng Kongreso. Kung yan ay nararapat dahil tumatayo siya para sa sambayanang Pilipino at tumatayo siya upang bigyan ng proteksyon ang karapatang pantao ni Atty. Lopez at of course para sa sambayanang Pilipino. Paano po yon, attorney, yung personally pagpigil naman ni VP Sara, kung tama po yung term na pagpigil doon sa order ng Kamara sa paglilipat, no, kay Attorney Zulaika Lopez mula sa Kamara papuntang Women's Correctional Facility. Wala hubang nilalabag ang Vice Presidente? Walang nilalabag dyan kasi alam mo kung bakit? Si Atty. Lopez, ano ba siya? Akusado sa isang krimen? Si Atty. Lopez ba ay isang kriminal na convicted? Yung nga nagtatanong sa kanya sa Kongreso, convicted criminal. Yung nag-cite for contempt sa kanya ay nakasuhan at na-convict na isang seryosong krimen, no? Ng child trafficking. Hindi ba yan nangangahulugan na mali yung aplikasyon ng batas? Ang pagpigil na ginagawa ni VP Sara Duterte ay hindi lamang bilang isang vice presidente, kundi isang bilang abogado
dahil pinili siya ni Atty. Lopez na kayo po ang gusto kong maging isa sa aking abogado sa ngayon. So tama yung ginawa ni VP Sara Duterte, yung pagpigil na yan dahil yung paglipat sa kanya or yung attempt na ilipat siya sa correctional facility ay bawal po yan at labag sa saligang batas. Opo, ito ay nalinaw po ninyo yan, attorney, yung parte naman kay VP Sara. Papaano naman doon sa Kamara? Yung karapatan naman ni Attorney Zulaika Lopez kung saan madaling araw mo isinisilbi itong order, itong kautusan na ito na ililipat ka at pati yung kanyang cellphone ay kinuha. Ito, malinaw bang paglabag din doon sa karapatang pantao ni Attorney Zulaika Lopez? Yeah, hindi lang palinaw na paglabag yan sa karapatang pantao ni Atty. Lopez, no? Sang-ayon sa ating saligang batas, denial yan of due process, deprivation yan of liberty, and pagsagka ng freedom of speech ni Atty. Lopez, no? Mantakin mo yung ginagawa sa kanya ngayon na pagsisikil na kahit na pinapaliwanag niya sa abot ng kanyang makakaya sang-ayon sa konstitusyon, sang-ayon sa regulasyon ng Kongreso, pero nakikita pa rin natin yung pagsasite ng contempt sa kanya na wala naman batayan, no? So tama itong mga hindi pagtupad, alimbawa, at hindi pagsunod, at mataas pa rin ang respeto niya sa institusyon bagamat siya ay iniipit ng mga kongresista dito sa committee hearing na to. Oo, at plano nga din ng legal counsel po ng VP Sara, ni Attorney Zulaika Lopez, sampahan ng kaso itong mga kumuha kasi hinawakan na walang pahintulot mula mismo kay Attorney Zulaika Lopez. Yun po bang nakikita ninyo? Ano po bang nakikita ninyo dito ng pagsasampa ng kaso? Doon, ito'y malakas na kaso laban doon sa mga kumuha. Robbery, yung planong isampa doon sa mga kumuha at kumpiska ng cellphone ni Attorney Zulaika Lopez, attorney. Oo, walang kaduda-duda yan na pag gumamit ka ng dahas, yung pagnanakaw mo at pagkuha by force, yung cellphone halimbawa, at saka yung ang mahalaga nito is yung pag-attempt na paglipat sa kanya at para bang talagang sa kanilang pagtingin ay si Atty. Lopez ay isang convicted criminal or isang akusado, no? At itong ginagawa nila ay napakalinaw na hindi siya tinatrato talaga na bilang resource person sa Kongreso, kundi isang kaaway ng Kongreso at isang kriminal na nag-violate ng batas. So anong binviolate niyang batas? Inimbita niyo siya bilang resource person, nakiisa siya, nakiusap, hindi niyo nagustuhan ng sagot, tapos ngayon papasukin niyo at pipilitin at nakawan pa ng cellphone, and then at the same time, ato kinukonsider ko ito na attempt sa buhay niya, no? In fact, intentional ito at hindi ito aksidente. Yung ginawa nila, kaya dapat sampahan sila ng kaso rito, hindi lang robbery, kundi sampahan talaga ng assault, no? Sampahan din sila kung pwedeng sampahan ng attempted murder, pwedeng kasuhan dahil nandun siya sa panganib, pwede siyang mamatay at pwede siyang patayin dun sa circumstances na yun, no? In fact, nagugulat ako, ang tagal, bago papuntahin yung ambulansya, alam na nilang nanganganib yung buhay ni Atty. Lopez. Tama po kayo, attorney, dahil nabanggit din po yan ni VP Sara kanina sa panayam. Naitanong po sa kanya kung parang hostage taking ba ang nangyari kay Attorney Zulaika Lopez. Ang sabi ng Vice Presidente, it's like attempted homicide. Attempted homicide ang nabanggit po niya. Oo, forcible abduction pati yan, no? Kung yan ang gusto nila, systematic pattern, isipin mo, lehislatura natin, it is supposedly a respectable institution, siya ang nag-uutos sa executive branch upang i-enforce ang batas na wala naman nilabag na batas.
So saan ka nakakita na yung kongreso mo ang nag-uutos sa executive department, ang ating kapulisan, na yan ay nasa ilalim ng isang commander-in-chief, nasa ilalim yan ng executive branch, na tila bagang sila na nagdedetermine sa kanilang investigation kung sino ang pwedeng akusahan, sino ang pwedeng investigahan, at nag-function sila sa quasi-judicial body. Na ang ginagawa nila ay absorbing or usurpation of power ng hukuman at pati ng executive branch. So ito ay malinaw na hindi pagkilala sa separation of powers. Tila baga na ang pinaka makapangyarihan ngayon sa ating bansa na sangay ng pamahalaan ay legislatura. Abuso na po yun ng kapangyarihan. Wala na po yan sa saklaw ng kapangyarihan ng legislatura. Opo, attorney, dahil nga kanina, past midnight po yon, nagkaroon pa nga ng press con, tapos wala silang kuryente doon sa loob. Ikinagulat nila dahil first time na walang kuryente yung batasan na kung saan, always may kuryente yan, dahil anytime pwede mong i-on mo lang, kahit i-off mo lang yung mga appliances, okay lang yon. Pero yung pinaka-source, bakit nawala? Yun ang pinagtataka nila kanina. At ang sabi pa ng Vice Presidente, wala silang ibang hinga ng tulong. I mean, walang ibang tumutulong sa kanila during that time. 3 hours naghintay, almost 3 hours kung hindi tayo nagkakamali. Yung ambulansya nasa labas po ng batasan kasi nga nakita niya mismo nagsusuka hanggang nahimatay. Ito si Attorney Zulaika Lopez. Tama yun, no? Nasaan ang respeto ninyo sa institution? Nasaan ang respeto niyo sa batayang karapatan ng tao, no? Para kayong isip bata, no? Dahil gusto niyong sagkaan ang karapatan ng isang Attorney Lopez at ang ating Vice Presidente, ay gumagawa kayo ng mga ganitong hakbang na yung pawalan ng respeto sa basic rights ng isang mamamayan, no? Hindi nyo na nga kinikilala ang tunay na official na function ng isang vice president, putulan nyo pa ng ilaw. Kongreso, anong klaseng legislatura kayo? Anong klaseng exercise of power ang ginagawa ninyo? Tayo po ay nasa ilalim ng demokrasya. Wala po tayo sa isang dictatorial government. Lalong-lalo na tayo ay kinikilala at nire-recognize natin na tatlo ang sangay ng pamahalaan: legislatura, ehekutibo, at ang ating hudikatura. Pero ngayon, ang lumalabas, ang nagpapangsyon ay legislatura lamang tungkol sa kapangyarihang to. Kaya sana po naman ay ang ating mga mambabatas, no? Lalong-lalo na yung member ng committee, itigil nyo na po ito, no? Ipawalan nyo po, i-release niyo po si Attorney Zulaika Lopez at ibuwagin niyo na po itong quad committee ito dahil mahiya naman po kayo sa taong bayan dahil wala pong direksyon na pinupuntahan ng quad committee. Sana po ay tutukan ninyo ang tunay na suliranin ng ating bansa. Tutukan po ninyo kung gaano karami ang nagdarahop at naghihikaw sa ating bansa. Usapin ng pagkain, usapin ng ilaw, usapin ng tubig, usapin ng trabaho. Yan po ang gawan ninyo ng batas. Hindi po yung walang saysay na halos nauubos ninyo ang kaban ng bayan sa mga walang saysay na investigasyon na katulad ng ginagawa nyo ngayon. Alam mo, attorney, binabati ko si VP Sara dahil hindi siya dumadalo doon sa mga pagdinig nga sa Kamara. Well, in fact, nakikita natin na bumibisita at nananatili nga siya, sinasamahan niya itong si Attorney Zulaika Lopez. Sa tingin po ninyo, dapat nang hindi na dumalo, itong makukumbinsi pa ba si VP Sara dahil sa ginawa nito dahil sa nangyari na kay Attorney Zulaika Lopez, makukumbinsi pa ba itong si VP Sara na dumalo dito sa hearing ng Kamara? Mahihirapan silang kumbinsin siya ulit, no? Voluntaryo, pwede siyang humarap kung gusto niya. Pero kung ako si VP Sara, hindi ako haharap dyan sa isang committee na yan na ang tunay na layunin ay sirain siya. Na ang tunay na layunin ay hindi sa konsepto ng in aid of legislation,
kung hindi tinatawag natin na politically manipulated at politically motivated ang kanilang layunin dito, no? So magmula nga ng ito ay hinirang ng Agosto, itong Quad Committee ito ay mantakin mo, pagsamahin nila yung Committee on Human Rights, Dangerous Drugs Act, accountability at iba pa, kung sila ay seryoso talaga sa pag-iimbestiga ng droga sa Pilipinas, bakit hindi nila unahin? At tawagin nila si Miss Catherine Binag at marami siyang isasalaysay. Susumpahan niya at sasabihin niya kung sino ang nag-violate ng 2002 Comprehensive Dangerous Drugs Act ng Pilipinas at sino ang tunay na may mga drug addiction at problema. Hindi yung nag-iimbita sila halimbawa na magmula noong 2016 na dalhin dito ang isang foreign institution, yung ICC, na nilalabag ang soberenya ng ating bansa at complementary principle, samantalang bukas naman at normal ang functions ng ating hukuman. So, kung ako si BP Sara, hindi po ako sisipot dyan sa hearing na yan. Hindi lamang bilang protesta sa kawalang saysay ng Quad Committee, kung hindi po ipakita sa sambayanang Pilipino na ang ginagawa po nila ay wala pong naitutulong sa lehislatura at wala pong nangyayaring pagbabalangkas ng batas, amyenda ng batas, o pag-abolish ng isang batas. Wala po silang pinapaliwanag dyan. Oo. Tulad ng nangyari sa KOJC, attorney. Hindi ba, naghahanap sila mahigit mga 17 days. Oh, mahigit pa. Dahil maraming beses na silang kumugkob doon sa mismong KOJC compound at hinahanap nila yung mga subject nila. Ang ginawa nila, ginigipit, kinaharas yung mga members. Hindi ho ba? Dito sa sitwasyon naman kay VP Sara Duterte, dahil sa hindi niya pagdalo dito sa hearing dyan sa Kamara, yung mga tauhan, mga kasamahan niya ngayon ang ginigipit at hinaharas. Ano bang masasabi mo dyan? Same pattern. Malinaw yan, same pattern. Parehong skema, no? Kung ano yung ginawa nila sa KOJC sa Davao, yung panggigipit ng mga miyembro ng KOJC, alam natin yung malawakang paglabag ng pantao. Hindi lang religious freedom, kung hindi yung basic civil liberties ng KOJC members, no? Kawalan ng respeto sa isang lugar na sinasambahan ng KOJC members. Ganyan din yung ginagawa nila ngayon kay VP Sara. Dahil alam nila na hindi nila kayang ipitin at sakalin si VP Sara, sinasakal nila ngayon ang mga malapit sa kanya na opisyales, pinipilit na aminin na merong mga korupsyon na nangyari sa confidential funds na kung saan naman ay napakalinaw. Balikan nila kung ano yung confidential funds. In fact, hinahamon po ang legislatura. Ilabas nyo po kayo rin po ay magbigay ng declaration ng inyong confidential funds. Sabihin nyo kung paano nyo nililiquidate yan by simply issuing receipts para makita natin kung gaano ang korupsyon ng legislatura in terms of using the public funds. Para sa bayan ng Pilipinas, so bilang Pilipino pa rin, ay may karapatang i-demand yan, no? In fact, kahit na yung lifestyle checking ng ating Kongreso, Senador at mga Congressman, lahat po kayo, mag-sign kayo ng waiver para makita natin yung mga bank accounts ninyo kung paano nananakaw ang kaban ng sambayan ng Pilipino. Opo, at kung gaano po kabilis yung pag-release nila o pagpapalabas ng kautusan kay Attorney Zulaika Lopez, attorney, gano'n naman din kabagal yung pag-responde nila doon sa kanyang naging sitwasyon, naging kalagayan. Nakita na nga, nahimatay na, pero umabot pa sa higit halos 3 oras yung ambulansya bago sila mailipat doon sa hospital. Para sa inyo, hinahayaan po bang may mangyaring masama doon sa mga kasamahan ni VP Sara para si VP Sara ay makumbinsi talagang sumali o dumalo sa mga pagdinig ng Kamara? Well, isang posibilidad yan, pero common sense, no? Ang isang tao na mataas ang prinsipyo sa buhay
katulad ni VP Sara Duterte, katulad ni Attorney Zulaika Lopez, hindi yan matitibag ng ganitong estilo ng paninikil at paglabag ng karapatang pantao. No? So, napakahalaga, uulitin ko, na itong ginagawa nila ay intentional. No? Itong ginagawa nila na pang-iipin kay Attorney Lopez ay diretso nilang inaatake ang kapangyarihan ni VP Sara Duterte. No? At dahil dyan ay gusto nilang mapilit na siya ay humarap muli sa Kamara at para sagutin yung kanilang committee hearings. No? Halos lahat dyan ay ginagawang entablado ang Kongreso para magpasikat for the senatorial 2025 elections at yung pagsokit ng presidential elections in 2028. Uulitin ko, tama yung ginagawa ni VP Sara Duterte. Huwag na po kayong sumipot diyan sa kamarang yan. No? At hindi nila mapipilit. Kung gusto niyong pilitin siya, pumunta po kayo sa hukuman. At mag-file kayo ng case. Mag-request kayo ng subpoena or mag-request kayo ng warrant of arrest kung gusto niyo. Alam ko na ang ating hukuman ay magbibigay ng independent judgment at ruling dyan. No? Dahil kayo ay tumutukoy sa isang pangalawang pangulo ng ating bansa. Opo, huli na lang mula sa akin, attorney, bago ko ipasa kay partner Franco, ang ating Vice Presidente, nabanggit niya sa kanyang press conference na si Speaker Romualdez ay nais siyang papatayin. Ano bang nakikita, ano bang masasabi mo dito? Well, subjectively and objectively, ramdam ni VP Sara na nanganganib ang buhay niya. No? Ramdam niya na merong planong siya ay iligpit at patayin. Kaya hindi mo maalis sa kanya na tao siya. Malalim ang kanyang tinatawag nating emosyon. No? Yung emotional maturity niya. Dahil dyan, ay makikita natin na yung panganib na hinaharap niya ay hindi lang spekulasyon. No? Kaya nakakabitiw siya ng mga ganyang salita dahil alam niya kung sino ang gaganap o maggagawa ng mga pagpatay halimbawa at paglagay sa kanya na mga anib ang kanyang buhay. Kaya mahalaga lang na sabihin niya kung ano yung nararamdaman niya upang magkaroon naman ng proteksyon at malaman ng sambayan ng Pilipino kung sino sa mga namumuno ang gustong kumitil sa kanyang buhay. No? Again, uulitin natin to. No? Sana ay magising talaga ang mga miyembro ng legislatura, magising ang mga miyembro ng militar. Kayo po ay pumanig sa katotohanan. Pumanig po kayo sa katarungan. Pumanig po kayo sa pagbibigay ng proteksyon sa karapatang pantao ng sambayanan. Pumanig po kayo para mabigyan ng lakas at tatag ang sambayanang Pilipino at ang ating pamahalaan. Yes, Attorney Franco po ito. Attorney, marami kasi nagme-message din po dito na is there anything at least that can the Senate do something about this chaos? Meron po bang magagawa at least? Kasi naghahanap din po sila. Kung wala na tayo makita sa Kongreso, mababang kapulungan, naghahanap din po sila. What can the Senate do about sa nangyayari po ngayon? Ano po ba pwede nilang gawin? Kasi even the Chief Executive, tahimik. Wala pong sasalita. Sino po ba ang pwedeng kumatig? At least ating Vice Presidente. Meron kasing kumukumpas sa Kongreso, no? At alam na natin yan kung sino yung kumukumpas sa Kongreso. Si Speaker Romualdez, no? So, maraming senador. Alam mo, ang mga congressman, mismo pati speaker, halal yan ng isang distrito. Hindi yan halal ng buong sambayanang Pilipino, no? So, Senado, ang ating Senado, magkaroon dapat yan ng Senate resolution, no? Na itigil na itong ganitong klaseng investigasyon para makapag-focus tayo sa tunay na layunin ng legislatura, gumawa ng batas para sa sambayanang Pilipino.
na buwagin na itong committee ito at itigil na itong mga ganitong klaseng investigasyon na naglulustay ng pera ng bayan. No? There are so many ways of investigation at pag-elicit ng truth. At dito, sa katotohanan na ito ay huwag po sana nating hayaan na ang Congress, lalong-lalo na ang lower house of representatives at naisasama tuloy at naidadamay ang Senado na tayo ay mag-function bilang hukuman, tayo na'y nag-iimbestiga, tayo na'y nag-aakusa, wala namang right to cross-examine. Yung resource persons na iniimbita natin ay hindi naman talaga resource persons in aid of legislation dahil ang gusto nyo lang at ang layunin ay ipitin at gawin silang accused sa mga krimen na wala namang karapatan ang legislatura na imbestigahan kundi sa hukuman lamang yan. Sino po ba, attorney, ang dapat mapakinggan po natin sa ganitong nangyayari ngayon kasalukuyang sitwasyon? Sino po ba mga officials? Sa Senate, sa Congress, given naman ng ating Chief Executive, sino po ba ang kinakailangan makapagbigay na malinaw na pahayag para maibsan ng kaganapan ngayon? Well, several ways yan, no? Of course, hindi nakikialam ang hudikatura sa atin unless na merong legal issue, no? Halimbawa, pagpa-file ng writ of amparo or habeas corpus para sa pag-release kung isakali man magkakaroon ng detention or anticipated detention si Atty. Lopez, no? Pero sa Senado, dalawa yan, no? Tinitignan natin ang mga kaalyado ni PRRD at saka ng mga iba't ibang partido, no? Marami yan, no? Nananawagan na rin ako openly kay Senator Bato de la Rosa, Senator Go, sina Senator Coco Pimentel, at lahat ng mga naniniwala na senators na alam nila na nangyayaring ito ay isa na namang pangyayari ng isang dictatorial regime at nakikita natin yung abuso na nangyayari na ginagawa ng lower house ng ating Kongreso, no? Isa yan, no? Ako ay nananawagan sa inyo, meron sanang may tapang sa inyo na objectively na mag-pass ng isang Senate resolution tungkol dito na kinukondina itong nangyayari ngayon sa ating bansa. And then pangalawa, resolution na pigilin na itong ginagawang investigasyon ng Quad Committee, yung pagbuwag niyan na pinagsama-sama ninyo yung apat na committee, House committees, upang tuhugin kunwari, no? Yung mga problema ng droga, problema ng accountability, corruption, ngunit ang nangyayari ay specifically targeted, politically targeting Duterte and Vice President Sara Duterte. Sa usapin naman ng executive, nananawagan tayo, no? May mga alam natin dyan na may mga opisyal na kung kayo ay hindi papayagan ni pakikinggan ng ating Pangulo, ay pwede kayo magbigay ng mass resignation kung kayo ay may tapang at may paninindigan, no? Bilang protesta sa ganitong nangyayari sa ating bansa, no? Yes. And of course, sa ating mga kapulisan, military at security people, uulitin ko lang po, ang karapatan ninyo, ang mandato ninyo, ang obligasyon ninyo ay bigyan ng proteksyon ang sambayan ng Pilipino at proteksyon ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Wala po kayong obligasyon na sumunod sa isang orden na illegal. Yes. Attorney, tingin niyo po ba, ito maidagdag ko lang yung katanungan ito, Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito sa SMNI. Alright, maraming salamat sa inyong lahat at subaybayan po natin itong pag-aakusa sa ating attorney at kay BP Sara, Attorney Lopez. Alright? At maraming salamat guys. Peace out. Thank you.